Pula ang kalangitan kamakailan sa Calbayog City sa Samar. Namataan din ito sa ilang mga karatig probinsya. Paniniwala ng iba, isa raw ito masamang pangitain. Grabe ang langit ito. Hala. Bagay na tila nagkatotoo. Kasama sa mga binayo sa Kabisayaan ang probinsya ng Samar, pati na ang malaking bahagi ng Luzon ni Bagyong Opong. Sa lakas ng ragasa ng baha sa labas ng bahay na ito sa Antique, parang may waterfalls. May inanod na bubong at tricycle na nabagsakan ng nabuwal na puno. Ang 200 million peso mega dike na ito sa bayan ng Kulasi, gumuho. Malako, baras, mga bato-bato. Pahirapan namang madaanan ang mga kalsada sa bayan ng Patnongon. Nabalot kasi ito ng putik na nagmula pa raw sa bundok. Ang bus na ito nabalahaw. Pinasok din ng baha ang bahay na ito sa Aklan. Kaya ang kasama nilang nanghihina ng matanda, pinagtulungan nilang isalba. Hallelujah, Lord. Napakalakas na hangin naman ang bumayo sa probinsya ng Romblon. Ang lalaking ito halos liparin na. Mabuti na lang at nakakapit siya sa motor. Tila nagsidapaan naman ang mga puno sa kahabaan ng kalsadang ito. Pero ang isa sa pinakanapuruhan sa pananalasa ni Opong ang probinsya ng Masbate. Grabe guys, ang bagyo din sa amon guys. Ang bumungad sa mga residente nung humupa na ang bagyo. Mga nagsitumbahang poste at nagliparang mga bubong. Kaya bumagsak ang linya roon ng komunikasyon. Hindi namin inaasahan din na ganun sa kalakas kasi marami nang nagdaang bagyo pero hindi naman mga ganun kalakas. Naganan po ng puno ng nyog tsaka yung ibang bubong po namin nilipad. Dito sa Barangay Behia, sa bayan ng Kawayan, tinatayang 100 mga bangka ang parang laruan lang na hinampas ng alon at nagkasira-sira ang mga katig na siya pamanding gamit ng mga mangingisda sa paghahanap buhay. Wala tayong magawa dyan kasi malakas yung bagyo. Kaya ang mangingisdang ito, doble ang sakit ng ulo. Hindi na nga siya makalaot, kailangan pa niya ngayong ipagawa ang nasira niyang bangka. Ito po ang aming bangka, nagkagutay-gutay na. Di nagyod mapuslan tungod sa pertingin ko ba, kasugnod na lang gidagawin eh. Ang makina di nagyod mapuslan tungod sa daot yun, tungod sa bagyo. Sa 30 na katuig pangingisda, karon pag kumasiraan na yun tingali ka panagat, ngita lang hanap buhay lain. Sa coastal barangay namang ito sa Masbate City, mahigit 17 mga bahay ang nasira. Ito pa po yung mga bahay na nasalanta po ng bagyo. Halos wala na po talagang natira. 6 na bahay po ito, tapos ito na lang po. Ito na lang po yung naiwan. Kaya si Danica hindi na iwasang maging emosyonal na parang winalis lang ng bagyo ang kanilang bahay. Naghanda naman daw sila. Katunayan, kinumpuni pa raw ng kanyang tatay Danilo ang gawa sa kahoy nilang bahay para ito'y mapatibay. Pero sadyang iba raw ang bagsik ni Opong. Tira, matintibay, tanan, guru ba?
Sobrang lakas po talaga ng hangin. Naglalakad na po kami para mag-evacuate. Madadaanan namin yung yero po para na siyang kortina. Si mama po kasi nung inahiwalay po, kala ko po madadala na po ng hangin kasi sobrang lakas po talaga. Medyo nakampante na lang po ako nang makita ko po sila na pumasok dun sa bahay po na tinuluyan po namin. Sa pinakahuling tala, aabot sa humigit kumulang 10 ang nasawi dahil sa bagyo. Matinding extent ng damage, almost 80% to 90% ng mga kababayan natin ay apektado itong bagyong Upong. Marami pa pong mga ginagawang inisyatiba kasama ng ating mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan, distribution ng ating mga relief packages. Yun yung para sa response at meron din tayo ng para sa recovery. Ang may papayong ko lang, patuloy po tayong maging alerto. Kung may mga senyales nagpapakita na ito'y nagbabadyang maging peligro sa kanilang kaligtasan, ay agad-agad po tayong lumikas. Ganito palagi ang itsura ng ating mga probinsya tuwing dadaanan ng bagyo, baha, mga wasak na bahay at kabuhayan, mga buhay na naglaho. At sa bawat trahedya, mapapaisip ka, malinaw, hindi lang bagyo ang pumapatay sa atin. May mga nagpapakasasa habang ang taong bayan palubog ng palubog. Kung ang swing madalas nasa mga playground sa Maguindanao del Norte, ito ang sinasakyan ng mga bata at mga residente para makatawid sa rumaragasang ilog. Sa isang liblib na barangay sa Mindanao, may isang duyang kahoy na sinasakyan hindi para malibang o maaliw, pero para makatawid sa rumaragasang ilog. Nakakabit ito sa isinabit lang na kable at umaandar na parang zipline. Bismillah, bismillah. Walid, kapit ka pipi man. Bismillah. Wash. Paano kapag nagsipyat, nahulog sila? Panoorin ang istoryang ito para higit pa nating makita kung saan dapat napupunta ang mga kinukurakot na pondo. Ang mga nasa video, nakatira sa masukal na komunidad sa bayan ng Buldon sa Maguindanao del Norte, ang Barangay Kulimpang. Para marating ang Barangay Kulimpang, kailangan munang mag-trek sa napakaputik na trail. Dito dumadaloy ang Lumabek River. Alas 5 pa lang ng madaling araw, gising na sina Kauling, Walid at Siti. Ha? Ngaro ka no? Ang kuha niyo, naonsod niyo. Batog na. Alas 8 pa raw ang kanilang klase, pero dahil higit 1.5 oras na lakaran ang kanilang bubunuin, kailangan nilang gumaya ng mas maaga. So mga watakan, mga apuakan, pepe, so ina yan. Makalipas ang halos kalahating oras na lakaran, narating na nila ang ilog na kailangan na nilang tawirin. Si Kauling, unang pumwesto ng upo sa duyan. Dalawa kami. Baka buka eh. Sunod namang isiniksik nito sa kanyang tabi ang kanyang apo na si Siti. Baka Mahigpit silang kumapit sa lubid, bumuelo, at saka itinulak ang duyan.
Sunod namang tumawid sa ilog gamit ang duyang kahoy si Walid. Mahangin po, ini-enjoy ko lang yung motor. Mag-aalas 8 na ng umaga nung narating nila ang Kulimpang Elementary School kung saan nag-aaral si Walid. Grade 4 na siya, grade 1 naman si City. Pag pumapasok po yung mga estudyante namin, madalas po marurumi yung mga paa nila. Ang kanilang kalbaryo, dumudoble pa raw tuwing may bagyo. Kapag umulan po dito, naabot hanggang ulo nila. Delikado talaga. Kabayakan na mapagiskila ko, kabayakan na mapasada ko, para madago sa kahirapan. Maiinggan niyo po yung mga kabataan na pumasok po sa eskwela kung sila po ay magkakaroon ng tulay. Hindi po katanggap-tanggap na merong mga bata na para lamang makapag-aral ay nilalagay ang kanilang mga sarili sa hindi ligtas na mga sitwasyon. Ang panawagan po natin sa ating gobyerno, mag-allocate ng mas marami pang pondo. Ang isa pang apo ni Lola Kauling na si Asnawe, grade 2 lang ang natapos. Kahit 13 anyos na ito ngayon, mas pinili kasi nitong huminto na lang sa pag-aaral at tumulong sa mga residenteng tumatawid sa ilog gamit ang zipline. Isin ako body sugar. Ngayon hindi siya nag-aaral, tumutulong po sa tumatawid ng motor. Kubaya sa punulugang ng motor, pero kakarsada niya ako tita na kilasaw sa rumah. Bismillah, bismillah. Ang Lumabek River, nasa 25 feet ang lapad. Mababaw lang din daw ang tubig rito. Pero tuwing maulan, ito'y nagbabagong anyo. Ay, si Walid! Bismillah, bismillah. Dahil parami na raw ng parami ang mga batang napipilitang tumigil sa pag-aaral, bunsod na rin ang peligrong dala ng pagtawid sa ilog ang magsasakang si Ismail na isipang magkabit na lang dito ng improvised zipline. Ya, kabde ini kabita meron, ya kalindungan na hindi 5 feet. Tapos, kabita namin isa kuan moton, ago tali para sa ago untoda para mapiaga pagari pago mga tao. Ang nagastos namin dito mga 30 mil. At ipinagamit niya ito ng libre. Malaking tulong man sa mga residente. May ilan na raw na naaksidente. Kabilang na mismo si Kauling. Namya ulug ako sa namya po giya alabakan. Ago mingi tabal sa giya ko kayo. Dua ka tao apuakan na amya kuan mawatan ni kuan na mikete bangan silang baha. So sa kataw na ulog sa giya na kuan. Yung konsensya ko, sabi ko, hindi ako makakatulog hanggat linalagyan ng tulay ang maayos. Hindi ko kakayanin kapag may nadisgrasya sa kanila. Ang anak kasi ni Kauling na si Saima, minsan na rin ditong naaksidente. Habang nakasabit kasi siya sa duya ng zipline, ang nakalambitin niyang mga paa. Tumama sa mga bato. Nakailang hampas. Nung pangatlo na ano na yung pa ako, so nasaktan na ako dito, so nakabitaw ako. So, nung dumating ako dito, pinahilot ako agad. At hindi lang daw pala sa Kulimpang may improvised zipline. Pati ang mga residente ng katabing barangay na Pantawan, ito na rin ang naging tulay para tawirin nila ang Simway River. Ang Simway River, napakapeligroso rin daw tawirin. Katunayan, 1 taon bago ikinabit ang zipline dito, may residente nang namatay noon lamang nakaraang taon. Si Kasanudin, 27 anyos.
Kwento ng kapatid niyang si Normalia, pinilit daw nitong tawirin ang ilog para ibaba sa bayan ang kanyang mga ani. Dagdag na pagakulo ng mga toto kala sana kami isa kuani sa kami liyo na digasan nga kami sebuan na. Tigaw na tigyan ko amray pagapya tigyan wad na titay nagnabakenod nabapatay. Hiling ngayon ng mga tiga-Buldon, matugunan ang problema nila sa transportasyon. Nitong Biyernes, ang lokal na pamahalaan ng Buldon pinulong ang mga residente. Na kasasabutan na kansor, kiwa ang mga singanin, naayad na di kan dinggal bakan, ando man na niya, ikabutadir kita no, sa mga development, lagi dahil ati tay. Nakatagbon sa moto na, naginan ba Yes, ating mga ina, ama, wag po natin hayaan yung ating mga anak na dumaan kahit alam nating delikado. Kinausap ko po ang barangay officials na since mayroon ng kabli pala doon, nagagawing hanging bridge na hindi pa talaga natapos according kay barangay chairman, kulang po sa budget. Lalagyan po natin ng hanging footbridge po while waiting tayo sa malaking tulay. So sakno na inaayad na pangarap ka na katitayan na yung gaya asir kang sa din. Pa mau keparu na adbu budget na su tulay. Pagaw kitong sukuda. Sa bansang tinaguriang duyan ng magiting ang masakit na katotohanan habang kinukurakot ang kaban ng bayan, ang ilan nating mga kababayan kumakapit sa duyang upuan para lang makatawid, mabuhay at mangarap. Sana raw yung mga nakaupo paminsan-minsan subukan ding dumuyan patawid ng rumaragasang ilog. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.